Assalamualaikum guys. Nagpapasalamat pa ako sa mga nanood, sa lahat ng mga nanood ng previous videos natin. So, dahil sa mga suporta nyo, mas lalo tayong nai-encourage na mag-continue sa ating vlogging. So, maraming salamat. Bali ngayon guys, meron kasi tayong nabasa sa comment na nagtanong kung magkano ba yung sahod ng family driver. Bali, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Sa habang nagbibiyahe tayo, yun yung pag-uusapan natin. At kung ano pa ba yung mga extra income na makukuha mo, like yung hadiah, yung mga binibigay ng mga anak ng amo mo. So yun yung pag-uusapan natin, kasi hindi naman yun parati. So online yun, mga swerte-swerte lang. Kung mayroong ibigay, alhamdulillah. Kung wala naman is magsabar tayo. So ganito yung trabaho dito guys. Kung mayroong ibigay, alhamdulillah, dahil mayroon tayong blessing. So in terms naman sa hadiah, ganun din, minsan-minsan din yan. So sa Ramadan, kasi ang kadalasan guys, yung hadiah is sa Ramadan lang. Ganun. So pag Ramadan guys, meron tayong natatanggap na hadiah. At magkano ba yun? Yun yung pag-uusapan natin. At saka yung mga iba pang binibigay ng mga tao dito, if ever na may nagabigay, kasi meron talaga guys. Bali, ayun guys, no, napapansin nyo ngayon na naka-jacket tayo. Kasi guys, nagsimula na yung winter season. So, malamig na dito sa Saudi Arabia. Ito yung pinakaayos na panahon dito sa Saudi Arabia, which is yung winter. Bali, start tayo sa topic natin guys, kung magkano ba yung sahod dito ngayong 2025. Kasi ang kontrata ko guys 2 years, bali 2024 hanggang 2026 tayo dito sa Saudi, inshallah, kung hindi na tayo ma-renew or ma-continue. Depende lang yan guys sa amo natin. Ganito yung sitwasyon natin dito. Ayan na nga guys, no? Yung sahod natin is magdedepende sa kontrata natin. Yung kontrata natin, makikita natin yung sahod natin dyan. Doon natin makikita yung sahod natin. Bali, bago natin sabihin yung kung magkano ba yung sahod dito guys, is unahin muna natin yung magkano ba yung hadiah, yung binibigay kapag Ramadan. Ang binibigay ng amo ko sa akin guys, ito ay depende lang sa mga amo natin. Siyempre, iba-iba tayo ng amo, iba-iba rin sila kung magbigay. Sa amo ko guys is nagbigay siya sa akin nung last Ramadan ng 300. Yung guys, meron tayong 300, alhamdulillah. Pero yung 300 na yun guys, depende yun sa amo natin kung gaano ba siya magbigay sa tao niya. So bali yung 300 guys is galing yun sa amo ko na lalaki. Yun, bigay ng amo ko sa akin, meron tayong 300. Yung mga among babae at yung mga anak niya, nagbibigay rin. Siyempre, nagbibigay rin, alhamdulillah. Ang binigay ng amo ko na babae sa akin is 100 riyal. Ayun, mayroon na tayong 400, alhamdulillah. Meron pa bang nagbibigay? Oo, meron pa guys.
Ang nagbibigay naman na iba sa akin is yung anak niya, yung panganay. Yung anak niya nagbigay sa akin ng 50 real. So, ano na, may 450 na tayo, alhamdulillah. Nung Ramadan yun guys. So, sa Ramadan, alhamdulillah, marami tayong blessing. At saka sa Ramadan din guys, maraming free food dito sa Saudi. May mga masjid na nagpapakain ng libre. Kaya dito sa masjid na malapit sa amin, pag day off ko, doon ako pumupunta para mag-iftar. Ayun guys, mayroon na tayong 450, alhamdulillah. So kung ita-times nyo yan sa 15, kung 15 ang palitan natin sa Pilipinas, medyo malaki-laki. Yun, kayo na lang bahala mag-compute guys. Bali, ano pa ba yung mga extra income na nakukuha natin pag dito tayo na nagtatrabaho sa Saudi? Sa side ko guys is yung anak ng amo ko is mabait, yung panganay. Kasi kada hatid ko sa kanya sa airport, binibigyan niya ako ng tip. Yung anak ng amo ko guys is sa Riyadh. Bali nagbabakasyon siya dito sa kila madam. Bali kapag dumarating siya dito, yung paparating na siya dito sa Al-Kubar, so sinusundo ko siya. Siyempre wala pa tayong tip kasi sinusundo ko siya. Punta pa lang siya dito. Pero pag uwi na niyan, mayroon na, alhamdulillah. Meron na siyang binibigay sa akin na tip pag umuwi na siya. Nung ilang beses ko na siya nahatid sa airport guys, medyo lumaki na yung bigay niya. Binigyan na niya ako ng 100 real, alhamdulillah. Yun yung extra income natin dito guys. Wala yun sa kontrata natin, pero depende yun sa mga magiging amo natin kung gaano ba sila nagbibigay sa mga trabahante nila. So ano pa ba yung ibang income natin dito guys? Bali yung extra income na experience ko dito guys, na may nagbigay sa akin, ay nutusan ako ni boss amo na ipabulkit yung tire kasi natusok ng one screw, wood screw. So matalim yung wood screw, bali tumagos doon sa tire, sa isang tire. Tapos sabi ni boss amo sa akin, ipabulkit ko daw. So pumunta ako doon sa sa repair shop, may vulcanizing doon guys. Bali pagkatapos ko magbayad ng pagbulkit ng tire guys, is binigyan ako ng may-ari ng vulcanizing ng 10 real. Yun. So may 10 real na tayo binigay nung may-ari ng vulcanizing. So after nun guys, na-experience ko din yung inutusan ako ni boss amo na bumili ng bulb. So pagbili ko ng bulb guys, siyempre maramihan yung binili ko. Medyo nagtaka rin ako nun guys, kasi binigyan din ako nung may-ari nung store ng 10 real. Nagtaka ako, sabi ko, para kanino ito? Sabi niya, para sa'yo. So medyo nasiyahan tayo kasi nakakagulat na nagbibigay pala sila. Ayun, yun yung pangalawa. At mayroon pa guys, nung time na nagpa-maintenance ako ng sasakyan, hindi dun sa company ng Mazda, sa labas, after ko makuha yung sasakyan, bali tapos na magbayad yung amo ko, inabutan naman ako nung may-ari nung repair shop ng 20 real. Sabi niya, para sa'yo. So yun yung mga naging extra income ko dito guys, na experience ko, maliban dun sa bigay ni madam at ni boss amo at nung anak niya, at saka sa sahod natin. Bali yun yung naging
extra income natin dito guys. Mabait yung mga tao dito, yung mga owner ng shop, kasi nagbibigay sila. Pero hindi lahat, hindi lahat. Ito ay base lang yun sa naging experience ko guys. Alhamdulillah, at kahit pa paano meron tayong konting income. So ngayon guys, punta na tayo kung magkano ba yung sahod natin dito. Actually guys, yung sahod natin dito is konti lang yung diferensya sa, baga konti lang yung naging diferensya sa mga basic salary ng mga iba, which is 1,700. Bali plus allowance guys, food allowance natin na 200, bali meron lang tayong 1,900 real. Alhamdulillah, kasi mahirap din kitain yun sa Pilipinas. So dito kahit pa paano medyo may kita tayo na ganoon. Kayo na lang bahala mag-compute sa mga calculator nyo guys. Kasi ang normal lang na palitan dito is 14. Meron tayong 15 na palitan. Pero sa time na nagtrabaho ko dito sa Saudi as family driver guys, 15 lang tayo. Nag-increase pa na, meron pa ganing sobra 15. So yun yung pasasalamat natin guys. Medyo malaki yung kita natin, medyo lang. Bali ayun guys, yun lang yung sahod ng isang family driver dito. Pero meron akong napanood sa YouTube kay Boss S. So yun guys, si Boss Ace is nagkaroon siya ng sahod na 3,000 real. Kalain nyo yun guys, isa kang family driver dito, may 3,000 real ka. Panoorin nyo na lang sa YouTube page ni Boss Ace, dahil sobrang nakaka proud yung ganun. Meron kang 3,000 real na sahod as family driver dito sa Saudi Arabia. Tapos yang si Boss Ace is madam lang niya ata yung pinagmamaneho niya. Magpasalamat tayo sa kung anong mayroon tayo, dahil inshallah hindi tayo tumitigil na magtrabaho. Makakamit din natin yung mga pangarap natin na sahod dito man sa Saudi or sa Pilipinas. Kaya wag tayong mawala ng pag-asa. Yan yung kailangan natin dito. At kung nasan man tayo, yan yung kailangan natin, yung pananalig kay Allah, pananalig sa sarili natin, at lagi tayong magsabar. Salamat guys, salamat sa lahat ng nanonood ng videos na ito. Sa mga hindi nakasubscribe, i-click nyo lang yung subscribe button dyan. At maraming salamat sa inyong lahat. Masalam.